Panibagong pahina ang binuklat ng puwersa ng Israel sa Aklat ng Tagumpay. Matapos nilang ihayag sa madla ang matagumpay na pagpuksa sa 45 miyembro ng grupong Hamas sa Gaza Strip noong February 18. Ayon sa IDF, inatake nila ang iba't ibang kampo ng Hamas sa Southern Gaza, dahilan ng pagkamatay ng mga armadong individual at pagtuklas ng mga nakatagong armas. Gamit ang mga tangke, inatake rin ng IDF at pinasabugan ng mga airstrikes ang mga armadong lalaki na matagal na nilang tinitiktikan sa Khan Yunis. Sinuri rin nila ang Nasser Hospital dahil sa impormasyong natanggap na maaring may naganap na hostage operation sa ospital. Sa gitna ng pagsalakay sa Tulkarem Refugee Camp, nakapatay ang puwersa ng Israel ng isang binatang lalaki, edad 19, ayon sa Palestinian Authority Health Ministry sa West Bank. Sa mga kalapit na gusali, bali-balita ang pagpatay ng mga komandante ng IDF sa mga armadong miyembro ng Hamas. Matapos patayin, kinumpiska ng IDF ang mga armas ng mga namatay. Ayon sa IDF, isang anti-tank guided missile ang sumabog sa bayan ng Shtula mula sa Lebanon. Ang opisyal ng Hamas na si Osama Hamdan ay binatikos si Netanyahu dahil sa mga pinapakita niyang kaplastikan sa madla, dahilan upang magkaroon ng alinlangan sa potensyal na tigil-putukan sa pagitan ng dalawang puwersa. Ang nakikitang dahilan ni Osama, kaya ganito ang inaasal ni Netanyahu, ay tila ba wala siyang balak ituloy ang kasunduan at puro salita lang. Samantala, ang grupong Hamas ay tuluyan ng nawalan ng tiwala sa liderato ni Yahya Sinwar, dahilan para muling maghanap ng hahalili sa pwesto ng dati nilang pinuno. Ayon sa Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant, ang kasukdulan ng mga miyembro ng Hamas ay naabot ni Sinwar matapos mabigo ang batalyong pinadala niya sa Khan Yunis sa mga kamay ng Israel. Dagdag ni Gallant, maski ang mga miyembro ng Hamas ay wala na ring tiwala sa isa't isa, lalo na't ang mga liderato ng puwersa militar ng Hamas ay kulang sa pagkakaisa. Pinag-aagawan pa nila ang korona kung sinong mamumuno sa mga militar na nasa Gaza. Binalaan naman ng Israeli War Cabinet Minister na si Benny Gantz ang Ramadan. Kung hindi pa nila pakakawalan ng mga dinakip, palalawigin na ng Israel ang puwersa militar sa Rafah. Isang ulat mula sa Israeli media ang nagbanta sa posisyon ni Netanyahu bilang Prime Minister ng Israel. Ayon sa ulat, maaalis sa posisyon si Netanyahu matapos ang digmaan sa Gaza. Dahil ito sa sinabi ng miyembro ng Likud Party na kung sino man ang Prime Minister noong October 7 ay aalis sa pwesto pagkatapos ng digmaan. May mga suhestyon din galing sa partido ni Netanyahu na matutuloy ang eleksyon pagkatapos ng digmaan kahit na ano pang gawing pag-antala sa eleksyon. Bagamat marami ang nananawagan sa maagang eleksyon, hindi ito pinagbibigyan ni Netanyahu. Ang dahilan niya, hindi ito ang tamang oras para isipin ang politika. Patuloy niyang tinatanggihan ang ideya ng snap elections at naninindigang gawin ito sa nakatakdang eleksyon sa October 2026. Nagbigay ng babala si Netanyahu tungkol sa maaring maging resulta ng hindi pagkakaunawaan ng internal political division ng Israel. Ayon sa kanya, posibleng magkaroon ng benepisyo ang Hamas sa oras na mawala ng pagkakaisa ang Israel. Ang United States naman ay may sariling operasyon. Inuusisa nila ang iba't ibang solusyon upang mapadalhan pa rin ng pondo ang Palestinian Authority sa kabila ng mga limitasyon sa kanila. Nagpupursige ang United States dahil posibleng nauubusan na ng pondo ang Palestinian Authority at maaring maging dahilan ng pagbagsak nito sa susunod na 10 araw. Sa oras na mangyari ito, mawawalan na sila ng kontrol sa West Bank. Maaring mahirapan ang Palestinian Authority na pamunuan ang Gaza sa oras na matuldukan ang giyera. Tinanggihan ng Palestinian Authority ang alok na pera ng Israel dahil hindi sila sang-ayon sa kondisyon ng Israel kung paano nila gagamitin ang pondo sa Gaza. Ayon sa Prime Minister ng Qatar na si Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ang pagpigil sa digmaan sa Gaza ay maaring magdulot ng paglaya ng mga bilanggo.
Ang Foreign Policy Chief ng European Union na si Josep Borrell ay nag-aalala sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng West Bank na maaring magbunga ng mas malaking problema dahilan upang hindi maabot ang two-state solution. Pinatikos naman ni Netanyahu ang presidente ng Brazil na si Luiz Inácio Lula da Silva dahil sa pagkumpara nito sa ginamit na estratehiya ng Israel sa grupong Holocaust. Wika ni Netanyahu, ang mga salita ni Lula ay kahiyahiya at nakakabahala. Tila pinalalabas ni Lula na hindi ganon kaimportante ang Holocaust at tinudungisan niya ang karapatan ng mga Hudyo at Israeli na depensahan ang sarili. Sumagot naman si Lula sa mga akusasyon. Ayon sa kanya, hindi digmaan ng mga sundalo ang nagaganap sa Gaza, kundi isang krimen sa pamamagitan ng paggamit ng genocide laban sa mga Palestino, isang digmaan sa pagitan ng mga armadong sundalo at walang kalaban-laban na kababaihan at kabataan. Dagdag ni Lula, hindi pa nangyayari sa mga Palestino ang ganitong krimen sa buong kasaysayan, pero nangyari ito sa mga Hudyo noong panahon ni Hitler at ito ang dahilan kaya niya kinumpara ang Israel sa Holocaust. Ang isyu ng Israel tungkol sa genocide ay nagkalat sa social media at pinag-uusapan ng buong mundo at karamihan sa mga nagbigay ng komento ay hindi sang-ayon sa ginawang aksyon ng Israel. May mga nagsabi pa na ang estratehiyang ginamit nila ay estratehiya lang ng mga duwag na kahit inosenteng individual ay dinadamay. Ayon sa netizens, sa ngayon ang kaya lang nilang gawin ay ang patuloy na pag-iingay sa mundo ng internet, ngunit mas makapangyarihan ito bilang kinatawang boses ito ng mga biktimang Palestino. Ayon naman sa ulat ng Palestine Red Crescent Society, tinarget ng puwersa ng Israel ang pangalawa sa pinakamalaking ospital, ang Al-Amal Hospital sa Khan Yunis. Ayon sa spokesperson ng Gaza Health Ministry, out of service ang ospital, 4 lang ang medical teams at 25 lang ang mga trabahanteng nag-aalaga sa mga pasyente. Inamin naman ng Israel ang pagpatay nila sa mga Palestinong militar at ang pagkumpiska sa mga armas sa syudad ng Gaza na nangyari sa loob lang ng 24 oras. Nagpasabog din ang IDF ng mga airstrikes sa mga kampo ng Hezbollah sa nayon ng Yarun sa Lebanon. Natagpuan ng IDF sa Nasser Hospital ng Khan Yunis ang mga gamot na nakapangalan sa mga hostages ng Hamas. Ayon sa ulat ng Channel 12, ang mga gamot ay pinadala mismo ng pamilya ng mga biktima at hindi galing sa puwersa ng Israel. Nilista ng mga kaanak ng biktima ang mga gamot na kailangan nila, saka pinadala noong Nobyembre sa pamamagitan ng European nations. Ang mga pinadala nila ay dumaan sa Rafah crossing papuntang Gaza, ngunit walang indikasyon na nakarating na sa mga biktima ang mga pinadala nila. Pinahayag ni Netanyahu ang boto ng Estado ng Israel tungkol sa pagpapatayo ng permanenteng independent Palestinian state at ayon sa kanya, tutol ang Israel sa desisyong ito. Pinigyang diin niya ang mga kasunduan ng Israel at Palestine na dapat direktang negosasyon at walang kaakibat kahit na anong kondisyon. Ayon sa kanya, sa oras na magkaroon na ng permanenteng estado, ang mga Palestino, magdudulot lang ito ng mas marami pang terorismo at sorpresang pagsalakay, lalo na't ginawa na nila ito noong October 7. Samantala, binatikos naman ng Houthi ang sabwatan ng US at UK dahil sa walang tigil na pambobomba sa mga kampo nila. Nagbanta ang Houthi sa dalawang bansa na wag nang palubhain pa ang sitwasyon sa rehiyon ng Yemen. Nagpahayag naman ang high official ng Houthi na si Ali Al-Kahum, ayon sa kanya sa kabila ng pagbabanta ay patuloy pa rin ang pag-atake ng dalawang bansa. Nagbanta ang Houthi na hindi na mananahimik ang grupo nila at asahan ng kanilang nalalapit na paghihiganti. Hindi na rin napigilan ng Houthi ang pagbibigay ng komento dahil sa panibago na namang inilunsad na airstrikes ng US at UK sa Yemen. Ayon sa Yemen's news agency na Saba, 3 sa mga airstrikes na pinaputok ay tumama sa kabahayan ng Al-Kathib. Sa kabilang banda, ang sabwatan ng US at British naman ang nagpasabog ng airstrikes, target ang kabahayan sa distrito ng Bait al-Faqih.
Bukod dito, nagpasabog pa ulit ng airstrikes ang US at UK sa mga oil export terminal sa probinsya ng Hodeida. Ang bansang Russia ay nagsilbing daan ng Hamas at Palestinian Authority matapos nitong mag-set up ng pagkikita ng dalawa sa Moscow ngayong darating na February 26. Ayon sa Prime Minister ng Palestine na si Mohammad Shtayyeh, handa naman silang makipag-alyansa sa Hamas, lalo na't iisa lang naman ang hangarin ng Estadong Palestino at grupong Hamas. Ito ay ang mawaksi ang kontrol ng Israel. Inalala rin ni Shtayyeh ang nangyaring pagsalakay noong October 7. Aniya, hindi sila dapat mag-focus lang sa nangyari noong araw na iyon. Ang Ministry of Foreign Affairs ng Palestinian Authority ay nanawagan sa mga bansang hindi nakinig. Sa hiling nilang tigil putukan, ayon sa kanila dapat pag-isipang muli ang kanilang panawagan. Tinuligsa ng Palestinian Authority ang mga estadong ito dahil hindi nila ginigipit ang Israel na protektahan ang mga Palestinong inosente at payagan ang mga tulong na makapasok ng tuluyan sa Gaza. Sa totoo lang, maayos ang relasyon ng Russia sa Hamas at Palestinian Authority. Gayunpaman, hindi pa rin matatawaran ang ginawang pagsalakay ng Hamas sa Israel noong October 7 at nananatiling terorismo ang tingin ng Russia sa aksyong ito. Ayon sa Health Ministry ng Gaza, ginawa na ring kampo ng puwersa ng Israel ang pinakamalaking ospital sa Gaza. Paniniwala ng Health Ministry, kinulong ng Israel ang mga trabahante sa ospital na ito sa Nasser Medical Complex, ang ospital na mistulang abandonado na rin. Ayon sa ulat ng World Health Organization, 200 pasyente ang pinaniniwalaang naiwan sa loob ng pasilidad. Noong February 17, inaresto ng pulisya ang lalaki sa East Jerusalem dahil sa karga nitong armas. Dala niya ang mga anti-tank missile launcher, granada, at mga ammunition sa kotse niya. May nahanap ding matador shoulder-mounted anti-tank missile launcher, 9 na granada, at 1,000 bala na may markang Hebrew, isang indikasyon na ang mga armas ay galing sa puwersa ng Israel. Samantala ang United Nations Security Council naman ay inaasahang sang-ayon ang binitawan nila noong February 20 sa proposal ng Algeria na tigil putukan sa Gaza. Ngunit ang United States ay buo na ang desisyon na hindi sila sang-ayon sa tigil putukan. Ayon sa kanila, posibleng mahadlangan lang ng tigil putukan ang permanenteng kapayapaan, isang layuning nais maabot ng United States upang ang digmaan ay mauwi na sa pakikipagkamayan. Iba naman ang kondisyon ng Prime Minister ng Qatar na si Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Para sa kanya, hindi dapat nakadepende ang tigil putukan sa pagpapakawala lang ng mga biktimang nadakip. Binigyang diin niya ang pagtigil mismo ng digmaan ay magbubunga na ng kalayaan ng mga nadakip. Ang pagpapalaya sa mga dinakip ay hindi dapat kondisyonal. Ang dapat pinagtutuunan ng pansin ay ang mga sibilyang apektado sa sitwasyon. Para sa kanya, sana ay manatili pa rin ang pagiging makatao ng mga opisyal at isipin kung gaano naapektuhan ang mga sibilyan. Dagdag pa ni Al Thani, ang negosasyon sa pagitan ng Israel at Hamas ay hindi kaaya-aya at tila ba walang patutunguhan. Pinaalala ni Al Thani kung gaano kakomplikado ang sitwasyon ngayon ng mga individual sa Gaza, lalo na't nagkalat sila sa lahat ng sulok ng Gaza at ito ang nais niyang maunawaan ng dalawang partido, ang bigyang pansin ang mga sibilyang naapektuhan dahil sa patuloy nilang pagyayabangan. Nanawagan din si Herzog sa Saudi Arabia na makipag-alyansa sa Israel bilang daan upang matabla ang impluensya ng Hamas at malabanan ang pagsubok na dala ng Tehran. Ang presidente ng Egypt na si Abdel Fattah el-Sisi ay matibay na nanindigan na tutol siya sa paglipat ng mga Palestino sa Egypt. Suportado ng presidente ng France na si Macron ang desisyon ng Egypt. Nagkasundo ang Egypt at France tungkol sa paghahanap ng permanenteng solusyon upang matapos na ang bayolenteng digmaan at paghihirap ng mga inosenteng sibilyan sa Gaza Strip. Ang Egypt naman ay patuloy sa pagwawarning sa Israel sa paglilipat nito sa mga Palestino sa rehiyon ng Sinai dahil ang aksyong ito
ay maaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng Egypt at Israel. Ang Foreign Minister naman ng Egypt na si Sameh Shoukry ang nagsalita bilang kinatawan ng Egypt na isang tanda ng paglabag sa batas na makatao. Wika ng opposition leader ng Israel na si Yair Lapid, dapat mas maging handa ang Israel at ibigay ang buong lakas nito upang masiguro ang kaligtasan ng mga hostages na pakakawalan. Importante sa kanya ang matagumpay na pagsauli ng mga biktima sa Israel. Dahil kung palpak ang magiging resulta ng operasyong ito, ibig sabihin ay hindi sapat ang ginawang paghahanda ng Israel. Sinabi ni Lapid sa isang interview, baka nagpadala pa ng mga tao si Netanyahu sa bahay niya para sunugin sakali mang nangyari ang insidente noong October 7 sa ilalim ng liderato niya. Nag-claim ang US na matagumpay daw ang kanilang isinagawang pag-atake sa Red Sea sa kabila ng pag-atake ng Houthi. Sa gitna ng lumulubhang tensyon, ang Houthi ay nakapag-recruit pa ng mga record fighters. Bigkas pa nila, nakahanda daw sa kanila ang mga rebelding Houthi para sa prolonged confrontation. Nagpalipad ang US ng 100 missiles para kontrahin ang mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Sinabi ng US na ang military engagement sa Red Sea ay naging matagumpay sa kabila ng tumataas na pag-atake ng mga rebelding Houthi na suportado naman ng Iran. Tinugunan ng Pentagon ang mga alalahanin hinggil sa tumaas na pag-atake ng Houthi sa mga barko sa Red Sea noong Pebrero 22. Kinilala din ng US Pentagon ang kamakailang pagtaas ng mga pag-atake sa nakalipas na 2 hanggang 3 araw. Gayunpaman, binigyang diin ng Deputy Pentagon Press Secretary na si Sabrina Singh na marami sa mga insidenteng ito ang nag-backfire sa mga Houthis. Sa kabila ng patuloy na pag-atake ng Houthi, inilarawan ni Singh ang military engagement ng US at tinawag na Operation Prosperity Guardian na nagre-representa sa pagiging matagumpay. Narito ang pahayag ni Sabrina Singh, ang Deputy Pentagon Press Secretary. Ang ilan ba sa mga missile ay nakakalusot paminsan-minsan? Ang sagot ay oo, nakikita natin na nangyayari iyon. Ngunit kadalasan successful ang ating mga engagements, maging ang mga nagiging engkwentro ng ating mga kakampi. At alam natin ang kahalagahan ng waterways na ito. Alam natin na 10 hanggang 15% ng world's commerce ay dumadaan dito. Kaya naman muli, magalang akong hindi sasang-ayon sa ideya na ang mga barko ay patuloy na tinatamaan at ang operasyong ito daw ay hindi matagumpay. Kung wala tayong gagawin, ang mga barkong ito ay tatamaan araw-araw. Kaya sa palagay ko kailangan nating tandaan na ang komersyo ay patuloy na dumadaloy sa Red Sea, sa Gulf of Aden. Inihayag ng White House ang Operation Prosperity Guardian noong Disyembre bilang isang koalisyon na pinamumunuan ng US. Ang operasyon ay naglalayong gumawa ng decisive action laban sa mga rebelding Houthi na suportado ng Iran na tumatarget naman sa mga komersyal na barko. Sinabi ng Houthi na ang mga pag-atake ay upang ipakita ang pakikiisa sa mga Palestinian civilian na napatay sa patuloy na opensiba ng Israel sa Gaza Strip. Gayunpaman, marami sa kanilang mga pag-atake ay walang kinalaman sa Israel o sa US. Ang mga pag-atake ay humantong sa pag-iwas ng mga pangunahing barko sa Red Sea na nagdaragdag ng mga pagka-delay at labis na bayad. At sa kabila ng pagtaas ng presensya ng mga Western military sa rehiyon, nagpatuloy pa rin ang pag-atake ng Houthi. Noong February 22, sinabi ng Houthi na nagsagawa sila ng 3 military operations kabilang ang pag-target sa islander ship sa Gulf of Aden. Narito ang pahayag ni Yahya Saree, ang tagapagsalita ng militar ng Houthi. Bilang suporta sa mga mamamayang Palestinian, ang pagsalakay ng mga Amerikano at British sa ating bansa, ang hukbo ng Yemeni na Houthi ay nagsagawa ng 3 qualitative military operations na kagaya ng mga sumusunod. Ang unang operasyon ay isinagawa ng missile force at mga unmanned aerial vehicles ng Houthi Armed Forces, kung saan inilunsad ang ilang ballistic missiles at drones
sa iba't ibang target ng Zionist enemy sa lugar ng Rashrash sa Eilat sa timog na sakop ng Palestine. Ang ikalawang operasyon ay naganap sa Gulf of Aden, kung saan ang hukbong pandagat ng Yemeni Armed Forces ay nakatarget sa isang British ship na Islander at ito ay may angkop na mga naval missiles na direktang tumama dito at nagdulot ng apoy sa barko. Ito ay sa awa ng Diyos. Para naman sa ikatlong operasyon, pinuntirya nito ang isang American destroyer sa Red Sea gamit ang ilang unmanned aerial vehicles. Naghahanda ang Houthi para sa isang Long Red Sea battle. Ang mga rebelding Houthi ay naghahanda para sa isang matagalang confrontation sa United States at sa mga kaalyado nito sa rehiyon ng Red Sea. Ayon sa mga ulat, pinalalakas ng Houthi ang mga kapabilidad ng kanilang militar at depensa upang mapanatili ang mga pag-atake sa mga barko sa crucial waterways. Kabilang dito ang pagpapatibay ng mga mountain hideouts para sa mas ligtas na paglulunsad ng missile at pagtesting sa mga unmanned vessels sa itaas at ibaba ng tubig. Nagpahayag naman ang pinuno ng Houthi na si Abdul Malik al-Houthi. Ayon sa kanya, pinalalaki ng grupo ang pag-atake nito sa mga barko na nasa Red Sea at umaatake din sila sa iba pang mga waterways. Narito ang pahayag ng pinuno ng Houthi na si Abdul Malik al-Houthi. Sa harap ng Yemen, tulad ng nabanggit namin noong nakaraang linggo, nag-shift kami tungo sa isang escalation ng aming mga operasyon habang ang kaaway ay nagsasagawa rin ng escalation sa Gaza Strip at nagpapatuloy ng genocide gamit ang lahat ng paraan laban sa mga Palestinian na nasa Gaza. Sa makatwid, magpapatuloy kami sa aming mga operasyon at magsasagawa din kami ng escalation sa mga operasyong ito. Ang aming mga operasyon ay naglalayong suportahan ang Gaza at manindigan sa pakikiisa sa inaaping mamamayang Palestinian. Gayon din ang pag-atake sa mga Israeli targets sa mga occupied territories na umabot na sa kabuang bilang na 138 mga rockets. Ang supporting track para sa Gaza at mga operasyon sa Red Sea, Arabian Sea, Gulf of Aden at Bab al-Mandab Strait ay nagpapatuloy din. Sa mga operasyong ito, patungo rin tayo sa isang escalation sa parehong intensity at uri ng mga pag-atake. Kabilang dito ang pag-activate ng mga missile, drone at mga military ship at ang introduction ng submarines na may kinalaman sa kaaway. Umabot na sa 48 sasakyang pangdagat ang mga targeted ships sa Red Sea at Arabian Sea. Ang 48 ship na na-target ay isang napakalaking bilang. Sa isang talumpati noong nakaraang linggo, ang iminungkahi ni Abdul Malik al-Houthi na pagpapahiya sa US at ang pagpapaalis ng mga puwersa nito sa rehiyon ay isa daw sa kanilang pangunahing motibo. Ayon sa tagapagsalita ng grupo, ang Houthis ay nag-recruit at nagsanay ng higit sa 200,000 mga bagong mandirigma mula nang simulan ng grupo ang mga aksyon nito sa Red Sea. Umatake ang US Navy gamit ang mahigit 100 missiles para ma-intercept ang mga armas ng Houthi. Ang US Navy ay iniulat na gumastos ng humigit kumulang 100 Standard Family surface-to-air missiles mula noong October 2023 bilang tugon sa mga pag-atake ng Houthi. Ang mga detalye ng tugon ng Navy sa mga pag-atake ng Houthi ay isiniwalat sa isang kamakailang ulat ng CBS News at 60 Minutes. Ayon sa ulat, ang US ay gumamit ng Standard Surface-to-Air missiles bilang defense effort. Ang bawat missile na ito ay nagkakahalaga ng $4 na milyong. Iminumungkahi ng mga nakaraang ulat at ebidensya na ang mga barkong pandigma ng US ay nag-deploy ng mga SM-2 at SM-6 variant missile laban sa mga banta ng Houthi. Ang pinakabagong mga modelo ng produksyon ng mga missile na ito ay ang SM-2 Block 97 at SM-6 Block IA na tinatayang nasa $2 milyong at $4 na milyong. Ang banta na binitawan ng Houthi ay naging mas komplikado. Gawa ng mga ulat na nagpapahiwatig ng layering ng mga ballistic missiles na may mga cruise missiles at drones. Bukod pa rito, ang paggamit ng mga explosive-laden uncrewed surface vessel ay lalong nagpapagulo sa threat landscape. Ang kamakailang pagsisiwalat mula sa US
ay nagbubunyag na sinira nila ang isang Houthi uncrewed underwater vehicle. Binibigyang diin ang diverse array of threats na dulot ng grupo. Ang mga pag-unlad na ito ay nag-udyok ng panibagong pagsusuri sa mga shipboard defense capabilities sa US Navy.